pwede ditong pigilan na talaga nila si Zaida. Yan yung mga sobrang dependent na mga assassin pagdating sa purple buff. Early pa lang, so makakakita kaya tayo ng mini-games. Mini-games on the purple buff. Possible as we head on to the game number 2. Again, na pinaka-inaabangan na bakbakan. Tutuldukan na nga ba ng TLPH? Or biglang aarangkada ang TNC? Anything na aabangan early game? Oo, ito na nga ang ating titignan na for TLPH. Kailangan maging mas mabilis yung rotation na meron sila considering na Sicilian Cho, yung combination ng TNC, magiging mabilis talaga yung kanilang pagkuha ng mga bushes kagaya ng ginagawa nito ni Yawi. And similar to how he played in game number 1 when he chose that Joed, ang difference, mas may mobility siya ngayon in this show. Tsaka kung titignan natin, siguro kung comparison sa magkabilang team na ito, halos parehas eh. May early game damage, may mid game to late game power spike sa katauhan ni Oheb at dito ni Lancy. Pero ang kapansin-pansin dito, yung maagang panggugulo at pang-aagaw ng Team Liquid sa mga ka-farm dito ng TNC, no? Oo, kasi medyo kabisado na kung paano kung paano din mag-rotate si Yawi dito in terms of the choke. Ganun din naman para kay Zaida. So, mag-aabang lang muna tayo ngayon kung paano maging kontrahan ang ating dalawang koponan. Alam nila! Okay, naka-entry na! In first blood, mabilisan lamang with the control mula kay Zaida. Oo, parang sabi ni Zaida, okay, pwede na din tong daanan. Kasi gusto sana pigilan yan ni Sanji, pero may damage kasi yung Fanny. Yeah, and especially in the early stages of the match, lalo na ngayon, medyo na-buff yung ibang emblems ng Assassin. So, definitely kailangan respetuhin yung early game damage na meron ng isang Fanny. With that being said, though, wala nang flicker si Sanji pagpasok ng unang pagong. Ayaw nga pala, 2 minuto ang aantayin ng Team Liquid Philippines para din sa flicker na yon. And go signal ito para sa TNC. Ngayon, ang iniisip ko lang, ano ba kukunin na ulti dito ni Sanji? Pwede kasi yung Sipa, pwede rin naman yung ulti mula kay Lancy. Pero nagamit na rin yung Revitalize. And binitawan na rin kagad yung ultimate mula kay Lancy. And Carlito makakuha ng libreng pagong na laban. Flicker from Lord JM. Pero habulin pa rin Sanford. Andun yung Shockwave! Nakabawi din ang Team Liquid. Biglang pinigilan dito sa na hindi na makatakas pa. So gamay na gamay talaga ni Sanford. Yung paggamit niya dito ng kanyang Lucas. Even nung game number 1 ay same din yung nagiging pattern. So 1-1 nating score. Medyo lang mga TLPH in terms of gold. Oo, naging maganda yung trade na ginawa ng TNC at this point in time and yung pagbabantay ni Yawi. Yung mga maliliit na movement sa ganito, yung way para mapigilan yung pagsasnowball ng kalaban and makabawi ka kahit papano. Okay, speaking of pagbawi, nakasalubong kaagad ni Zaida, yung 3 miyembro mula sa Team Liquid. Ito na nga, kukunin ni Sanji is yung Way of the Dragon. Gusto niya yung nagsiset din. So far parang yung late yung ginagawa and may kita natin BPI gold difference. So doon lang naman sa may XP nagkaroon ng nakakuha ni Benny Cutie. Nakuha ni Benny Cutie? Yung neutral. Okay, so gusto kasi ni Carl TZ. So kailangan ngayon na para sa dalawang teams naman natin is yung pathing. Kailangan maging doon muna ulit. Kailangan sa tamang pupuntahan muna. Oo. Kasi ngayon nagiging mas maganda, I would say, yung ginagawa ng TNC Pro Team, lalo na ni Zaida. Maybe also because mas mobile siya compared kay Carl TZ. So yun yung nagiging paggalaw niya sa mapa. Okay, bad piece ay nagamit kagad ni Lancy habang Zaman Force para lang masagad yung platings mula doon sa may bandang ibaba. Kalahati na yon. Pero si JP nakamasid pa rin. Zaida, kukunin lang yung purple buff. Mahaba pa, 15 seconds para sa next objective. Pero pwede na silang sumit up dito, ha? Oo, nag-fast clear pa sila sa may middle lane. Nakakalakas yata din or nakaka-agree yata sa player kapag yung suot mong damit halos kaparehas nung hero na gamit mo. Ganun ba yun? Naka-long sleeve kasi, ay! Yun lang, nahuli. Nakakuha ng kill dito si Zaida. Pero nagsisimula na si Yawi JP. Kwentuhan dito, pre. Pre, na-miss kita. Ayan. Okay, so kalahati ngayon ng buhay ng Turtle. Abot ba mga players? Ito na yung sipa. Wow! Zaida with that turtle. Habang ito na pasugod ng Phoenix Army. Zaida makakatrasel. Lapit ng Sukonya. Nagamit na din si JP. Pero makamatay si Sanji. Pasok din si Carlito. Hindi washing. Tamang vertical lamang. Pero wala siyang pantakas dito. Lord JM. Pinag-pass. JP ay critical. Same with Scar TZ. Ay, nasa Sanford. JP mamamatay. Nandun yung Shockwave. Oheb with a kill. Pero nandun pa si Lord JM para makakuha ng kill
against Carlito. Okay, tatlo na patay sa side ng TLPH. TNC naman, si Yawi nakuha nila. Even na Lord JM ay ginamit pa yung flicker para talaga madive si Carl TC kanina. Sobrang worth it non-flicker for a jungler. Right now, nakalalamang ang TNC Pro Team and nagsasama-sama na yung mga damage dealers sila. Humihiwalay si Zaida. So with that, babagsak ang outer tier turrets ng TLPH, which gives TNC a lot of space setting up the last turtle of the match. Grabe magpa-funny si Zaida, no? Parang kinabisado. Sipa. Pero sipa sa may gilid. Okay, JP, kailangan matras. Pero andito na si Zaida after the Guardian. Pinapop lang talaga nila yung after the Guardian. So, kulang sa kits ang Team Liquid para sa mga next na magiging skirmish. So ngayon nakikita natin very aggressive ang TNC. Nakasira na rin sila ng Torre dito sa may top lane. So TLPH naman ngayon parang gamit naman yung mga bush. Parang hindi masyadong gumagalaw yung Kilana. I think mahirap din mag-set up dun sa case ng TLPH kasi kailangang nasa harap muna si Sanford or si Carl TZ bago makataunt or Avatar of the Guardian si JP. Kaya understandable for TLPH na si Sanji ang kinokopya ay Way of the Dragon. Additional setup kasi kung titingnan mo, may kakulangan din sila sa setup dito. Bukod doon sa taunt mula kay JP and Avatar of the Guardian, pasok si JP, walang tinamaan na taunt. Habang Lord JM ay nandun din, 4v3 ang magiging laban. Pero si Swing ata sila dun sa pinakahuling pagong ng laban eh. Eto na. Ano na? Flag ceremony na. Ayan na. Magpa-flag ceremony ulit sa may middle lane. Meron sipa! Si Yawi ata magiging target nila! Hindi makakasipa si Yawi dito. Habang si JP makaka-Avatar of the Guardian. At dito yung Zaida with the cables. Atras muna sila dito. Nagamit na rin kagad yung back freeze mula kay Lancy. Maraming mga ultimates actually ang nakumit doon. Pero hawak nila yung pagong. Carlito ay na-attack din. Kailangan bumertical palayo. Pero sinasalo lang ni Lord JM lahat ng damage mula sa Team Liquid Philippines. At dito rin si Zaida. Ang target niya ata ay walang iba kundi si Sanford. Pero si Lord JM ako ng kill. Mainit. Mainit si Kuya Zaida. Yun Ganun pala yun. Hindi na pala yung item. Isa pa. Ayan ang ating Infinix handcam. Scroll. Tapos diretso item. 3 pindot yan minsan eh. One. Ganun Okay, pala yun. Ako kasi pag nagpapani ako, 2 daliri lang ginagamit. Ako tingin diretso lang eh. Tingin lang? Kung ano nasa screen nyo lang eh. Joke lang. Alam mo yung Vani ko, mas madalas pang naglalakad kaysa nagkikable. May ganun talaga. Minsan playstyle. Kaya nga sabi lang iba't ibang playstyle. Tsaka running era na ngayon eh. Pwede Tama. ilakad-lakad ang walking era, di ba? Pero si Lord JM, yung hero ni Lord JM, ang unang naniwala sa running era. Di ba? Ano siya ngayon, naka-heal. But joke sa side, nakama ngayon yung side ng TLPH. Parang nag-ano na sila ngayon, nagsasani puwersa. Ayan Medyo delikado din kasi. Tsaka every time kasi parang gusto nilang gumawa ng play, biglang dumadating si Zaida now at 2-0-2 sa KDA. Tingin ko for TLPH, kailangan ng si Carl yung mag-split and si Sanford yung kasama para lang may pangharap yung 4 na miyembro. But kaya din ganito yung nangyayari para hindi mababurst down agad kung sino man yung harap. Kasi ayan, titignan natin yung mga ganyan. Diba finish check? Naramdaman? Okay. Balis muna si Zaida dito. Ay, may mga sticker pa. Pinopromote ni Zaida, yun yung battle emote nila, yung Hey You. Available yan. 109 diamonds lang yan. Yes. Mamaya, mainit yung dalawang jungler natin. So level 11 si Carl TZ, level 13 naman para kay Zaida. Kailangan ngayon na makahabol muna in terms of a farm yung mga players. Kasi ngayon magsaspawn na yung unang Lord of the Match. And in terms of map control, sobrang mas malaki yung meron yung TNC. Ibig sabihin, mas malawak yung margin of error na meron sila. Mas meron silang capability to, in a way, magbagal ng pag-push kasi alam nila nalalamang yung minion waves na meron sila and lamang sila in terms of resources. Nangyari na to kanina eh. I mean, nakita na ng TNC na parang all throughout the game, lamang sila. Yung pinakahuling Lord lang talaga ang nakuha ng Team Liquid Philippines dito. Pero for sure, natuto na sila doon sa game number 1. Hindi na natin pwedeng hayaan na magawa ng Team Liquid yung paraan na gusto nila. Ayan, kagaya ng mga cable. Pero makakaiwas nga ba? Doon yung pag-shot, yung pag-dash mula kay Oheb. Nabuhay pa mula doon sa shields. Pero masakit na dito yung mga cables ni Zaida. Talagang medyo magiging on guard na dapat ang TLPH if ever na meron dadating na fan. Ayun Ang sakit. Diba? Babalik ulit.
Kasi sabi ni Zaida, it's never enough. Ah, yung pala Tama. yun. Tama. Okay, sige, sabi mo eh. Okay. Oo, tama Sige. naman. Tama. Pero ito, tingnan natin kung magiging sapat ba yung kalamangan Yun. ng TNC. Kasi meron na tayong Lord at game number 1. Ang haba ng mga Lord Dance. Matindi to. At saka Oo. BPI gold leader natin, si Saida, hindi naman katakataka dahil Inikot niya ang mapa. Yun na nga eh. Oh, okay, nakarinig tayo ng conceal. Sino sisipain? Pero Uy, na-immune! nasi-immune. Grabe naman yung flash combo na yun. Habang si Yawi ay may ipit. Ito na ang pagsugod ng Cavalry. Napasipa na nga rin si Sanji pero mamamatay siya sa kamay ni Benny. Guys, may badal ko na. May nagkakarap din. JP mamamatay. Dalawa at laban sa isa, nagkapatayan doon, Lord Jim yung umatras. Pero naghahabol si Shalmore, flicker na kumita nga rin niya. Doon yung flash combo, pero din si Carmelito, hahabol din. Papanahin ba? Tamang Kailangan ko, vertical retribution na gamit niya. Lord Jim, boy pa rin. Andito na si Kai, side with a cable. Ayun na, Hindi ayun na. siya kailangan matras. Pero naging stop ng Sky, piercer ni Benny. Itong si Sanford. Oo, kita natin ngayon Okay, isa na patay. Tatlo naman para sa side ng TLPH. Nakapalitan yung dalawang teams natin. 3K gold lead para dito sa TNC. Paano gagawin ngayon na meron tayong Lord? Kailangan lang nilang hawakan yung Lord at hindi ipa-burst down sa TNC as of this moment. Kasi na-push na yung mid lane turret ng TLPH. Ibig sabihin may access sa purple buff si Zaida. Add mo pa yung fact na maganda yung pagkakapush ng top lane. Kaya babalik na siya. Ayun na naman siya sa Sagyo. Okay, makakasipa ba? Pero naunahan siya ng sipa! Mula kay Sanji, Carlito magtatagumpay doon sa Lord na yun! Okay, Lord secured para dito sa TLPH. At TNC ngayon, medyo kailangan muna ulit nilang gawin yung pressure na ibinigay nila kanina. Pero di ba lamang si Zaida doon sa paano nangyari? I think inherently, mas malakas lang din talaga yung damage So- output ng Suyu. Suyu in terms of retribution because of the skills that he has. I think level 13 si Karl. And ano pa yung fact na nabigyan si Yawi, so nawalan ng isang source of crowd control, kumbaga, yung koponan ng TNC. Okay, so may kita natin dito in terms of golden para sa mga gold laners natin. Ay! Ang sakit, ang hapdi. Buhay. Tumama din yung death zone natin mula kay Benny. Pero may nagaganap, 2v1 magiging Alak! laban. Zaida versus 2. Kailangan niyang lumayo doon. Napakatapang ni Zaida pero palaban din talaga ang Cavalry. Oo, sobrang revelation ngayon yung performance talaga ni Zaida on this Fanny. 3-0-4 Yeah. for the Fanny. At ang dami mga moments na talagang shoot na shoot yung kanyang pagkakadating with those cables. Oo, and alam mo, dumadating tayo sa punto ng ating laban na hindi na kayang i-burst down ni Zaida si Oheb in this Harriet. So kailangan niya medyo mas maging maingat kasi kapag sinayawan siya ni Oheb, baka mabaliktad pa yung laban. Okay. Oo, lagi pa naman din magkasama yung Baby Cake Suwo. Wait lang si Lord JM, mapapatakbo na. Ang sakit. Yung Ayan. damage mula dito sa TNC, talagang nararamdaman. JP ay kailangan ding mag-replenish muna ng kanyang buhay. Mahaba pa naman yung window para sa next na Lord. 87 seconds. So sapat pa ito para sa TNC at sa Team Liquid na makahabol. Alam mo, may napansin lang pala ako, no? At this point in time, 0-4-0 si Yawi. Ibig sabihin, wala pa siyang Way of the Dragon na kumukonekta na nagre-result into kill. If ever though, what he's been doing great ay humawak ng bushes, kaya lang kailangan niyang gumawa ng play or else nakakahabol na yung TLPH. Yun yung sinasabi natin for TLPH kanina, sobrang galing na mag-adjust dun sa nagiging kalaban nila. Kasi from game number 1, in-adapt nila game number 2. Di ba nang dulo ng game number 1 binibigyan na nila si Yawi. So Yawi. ngayon, every time makikita nila, Same. ganun din ang nagiging storya para sa TLPH. Tsaka pag nauuna din naman si Yawi, lagi nakaabang itong si Sanji para unahan siya ng sipa. Kasi Oo. nga naman may may Ton. delay pa yung Way of the Dragon. buwelo ng Way of the Dragon. Kaya nauunahan at nabibigyan. Knowing yung Team Liquid at saka yung lineup nila, punong-puno ng damage yan. Kapag ka natapilo ka dyan, talagang tutumba ka. Oo, yan. Naramdaman. Ni Lord Kamunti ka JM. na. Naramdaman na dito ni Lord JM. So, eto na ulit tayo sa mga moments na napaka-importante na naman ng paghawak pagdating doon sa bushes. Kasi yun yung mga hindi na papansin ng iba. Pagdating sa mga medyo tight na posisyon, hindi mo gusto na i-reveal kung saan ka manggagaling para meron ka surprise play. Oo, kasi in a game like MLBB, sobrang vision is key.
Kaya nakikita natin how wonderful Novaria is, especially in this meta. And alam mo, masasabi ko talaga, hindi lang in this meta, pero yung vision talaga, yung ganun kalait na impormasyon, yun yung makakapagpa-enable sa'yo na gumawa ng strategy. Kagaya niyan, nasa bot si Zaida, alam ng TLPH na pwede nilang hawakan yung aggro ng Lord. Oo, kaso mabilis lang din kasi kumable si Kuya Zaida eh. Okay, kanina na-vision din natin. Parang na-envision natin ngayon na mayroon sipa yata mangyayari. Pinunahan na kagad din si Lord JM dito, pero makakasipa din si Yawi at si Carlito ang mauna. Nakuha na ng kill si Zaida dito habang nagamit na rin kagad yung bat feast mula kay Lancy. Ngayon, si Yawi ay mapapatay. 1-for-1 na magiging palitan, pero again, jungler tsaka roam yung napatay. Oo, kukuhanin kaya ito ng TNC. Sisimulan nila pero naka-ready ah. Ready. Si Sanji, may vision sila dito, may information sila na, okay, Oheb, lapit ka dito, ipaghigat din natin yung baby cakes mo. Oo, kaya lang medyo mahirap yata yung Bilis, setup dito sa Lord. Naku, minamadali ata nila Okay, to. retrigger Sanji, sila eh. nag-aabang ng pagkakataon na ilapag na yung Zaman Force. Kailangan magtalunan. no. Dito ng Team Liquid Philippines. Habang si Pericue nakakuha na ng kill. Habang si Zaida na parang magtatakipay doon sa Lord na yun. Pop yung Immortality. Napakabilis sa kamay. Nakabilig agad ng Immortality bago mamatay. Grabe, paano kaya yung naging kamay ni Zaida no? Bumili ng Immortality, tapos kumable pa siya 3. Apat! Grabe yun. Ganon kabilis yung kamay ni Zaida. Imaginein mo, ang daming nangyari, pinindot niya yung retry, tapos nung patatama na yung... Pagka-retry niya, nag-cable agad siya eh. Ibang klase si Zaida. Hindi ko alam kung, pacheck nga kung taglimang daliri lang ba sa kanan o Oo, baka kaliwa. mamaya 4 fingers yung ginamit niya kanina. But anyway, ito, TNC meron Lord. Dadaan yan sa may top lane. Panoorin natin yung replay doon sa naging Lord. So maganda naman yung naging zone. Oo. I think ginusto na lang risk ng side ng TLPH with the hopes na mapapabagsak ang Zaida. Kaya lang it so happens. That's very crucial. Kaya pa namang i-defend yung Lord. But then again, Zaida has been wreaking havoc in his fanny. Oo, sabi pa naman Wala natin may pang minigame. Zaman So, di ba Force. napareact din? Napareact din si Oheb. Kasi kanina doon sa may top lane eh. Di ba yung naging Yes. damage yung sinasabi ni Atin, even Burrito. So, Lord din sa may top lane, is this it? Para sa TNC, sabi ni Auntie, kaya naman depensahan. Papayagan ba yun ng TNC or hindi na? Ang sakit ng mga pokes doon habang pumasok na rin si Sanford pero pinulutan siya ng TNC Pro Team. At ako na rin Torres, may badang iba. Guardian nagamit na kagad ni JP para na maka-atras. At dito na yung Zaman Force. Sumasayaw! Kay Oheb, nagsasayaw na against 4. Benny nakasurvive pa. Pero matutunan natin si Yawi dito. Nandito na kagad si Zaida. Makakapatay. Benny pa yung emo. Pero si Zaida ang tatapos ng laban na yun. Kailangan magkakasin ng Team Liquid Philippines. Pero sabi ni Carl hindi. Walang atras sa pamilyang to. Si Zaida tutulungan natin. Pero mabubuhay pa rin itong jungler na ito. Grabe yung palitan. Pero grabe talaga yung balitan doon kasi TNC naka-ready din talaga na tumalo na if ever na pumasok yung TLPH ganun din. Yeah. Si Oheb ang nangunguna doon sa naging palagan kanina para dumepensa. Pagkatapos sumayaw ni Oheb, alam ng TNC na wala na siyang mana at wala na siyang enough skills. Lamang sila in terms of number kasi dalawa na ang napabagsak ng TNC sa kalaban nilang TLPH, which is why they were very confident in doing that. Kamuntik-muntikan na si Lord JM, kaya lang sobrang kunat nung Hilda. Alam mo, isa sa mga pinaka-imposibleng na nakikita ko dito, wala pang death si Zaida. Imagine mo, 505 sobrang daming nangyari doon. Ang daming ipitan na pero buhay pa rin. Itong si Zaida, no? Oh, bukod doon kay Zaida na wala pang Lancy. death. Si ano din, si Benny Cutie. Si Lancy Even Lancy, din. 405-678 if I'm not mistaken. Yung Yeah. stocks na dito nung Granger ni Bagyong Benny. So mararamdaman natin or unti na natin nararamdaman na nandito na ang bagyo ng TNC. For TLPH naman, parang biglang pabugso-bugso. Yung parang biglang papaldo. Parang tas ganun biglang, nangyayari. ganon. So, magiging low pressure area pero matutunaw. Mahirap tansyahin yung team fight. Feeling ko kung sino mananalo sa team fight kahit wala hindi nakuhanin yung Lord eh. Oo, hindi na talaga kailangan. Evolve. Team Liquid Philippines, para ba silang mga ambon-ambon lang muna? Pero pagka kasi lagi ka naaambunan, dun ka nagkakasakit. Oo nga, mas matibay nga daw yung ambon. Oh, wait lang matibay na rin. Ayun na, meron ko sila. Nakaready sila ngayon. Lord JM naka-vision din. I-reset ba nila yung Lord? Kakapitan! Naku, 12K yung buhay ng Lord na yun. Ngayon, unahan nila kagad si Yawi. Pero si Lancy! Lancy will secure that Lord. Atrasan mo lang Team Liquid. Pero si Sanford! Sanford kaya matras. Flicker na gamit na nga rin niya.
Si Zaida ay lalayo na rin. Buhay naman ang buong kupunan ng Team Liquid at natasan para dumipensa pero napakagandang kuha mula sa TNC. Okay, again, for TNC, this is Evolved Lord. At medyo nasisira sila ngayon in terms of positioning or nasisira yung kalaban nila in terms of positioning. Kanina medyo nahirapan dumipensa. Paano bang gagawin ngayon ng TLPH? I think kailangan ng TLPH na makapagpabagsak ng isa, number 1, or number 2, kailangan nila makapag-shove ng isang lane properly. That way, medyo hindi sila mahihirapan in terms of the Lord push. Or, yung mga frontliners, kailangang igiya yung Lord towards the side. Oh, so sinasabi mo dito, paisa-isa lang. Yes. Paisa-isa lang ang gusto gawin dito ng TLPH for the defense. Ganun din naman ng TNC. Oh no, patay kagad si JP dito pero Immortality na po pero not for long. Kasi nakakuha na siya ni Benny Cutie dito. Habang pa-cable lang si Zaida. Double kill para dito sa Bagyo. Na si Benny Cutie. At i-extend nila itong share na ito. TNC ang magwawagi.